lahat mga kaibigan, andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay GMD Game Farm, Errol Irving Kalihat, kababayan natin to, taga Duiro po, si Mr. Errol Irving Kalihat, Richie Lido from Zamboanga City, Dino Riam Bonanza. Ito kasing mga kaibigan, ito kasi magmamanok tayo, lalo na pag OFW tayo, wala tayong ibang magawa doon, wala tayong trabaho, doon lang tayo sa tirahan natin. Ito naman, manood tayo ng mga YouTube po, lalo na pag mahilig ka sa manok, ay baka si Macau akagad na makita nyo dyan mga kaibigan. Sa atin naman, bilang isang content creator po, ay talagang sikapin natin na medyo enjoy tayo sa ating content mga kaibigan, at saka makatulong din sa ating pag-aalaga, pagkondisyon. Kung sa atin mga kaibigan, palagi kong sinasabi niya na pwedeng sundin, pwedeng hindi sundin po. Kasi ito naman sa atin mga kaibigan ay learning sin to eh. Kahit nagbablog tayo, nagkantin tayo, lalo na sa mga comment nyo, ay talagang natuto din ako dyan mga kaibigan. Kaya itong pag-usapan natin sa araw na ito po ay itong tinatawag ng lemon versus roundhead po. Sino ang pinakamagaling sa dalawa? At sino ang pinakamagandang gawing infusement po sa ating mga alagang mga manok mga kaibigan? Sa aking naman dyan mga kaibigan, sa aking sariling idea po ay ako naman ay fan talaga ako ng roundhead at saka lemon din mga kaibigan. Pero itong mga ito ay mga mga old line to mga kaibigan, pero talagang bumabalik, sumisikat hanggang ngayon po. Kasi ito namang lemon mga kaibigan, alam naman natin ang lemon ay brainy po, kasi ito ay mga kaibigan, ito ay may nakapasok na 3 bloodline sa kanila na pinakamagaling din mga kaibigan. Kaya itong lemon ay ito ay make up ng Hatch, Claret at saka mga kaibigan, itong butcher mga kaibigan. Ay, alam naman natin ang butcher ay talagang madiin ang palo, at saka mga kaibigan, yung accuracy ng cutting po nandun mga kaibigan. At saka itong Claret naman mga kaibigan ay brainy na manok, Hatch medyo malakas, at saka may madiin ng mga palo din, kaya perfect talaga itong lemon mga kaibigan. Pero sa atin naman mga kaibigan, roundhead po ay pinaka-athletic na manok yun, mabilis din, at saka may mga superb din na cutting mga kaibigan, superb, at saka madiin din ang mga palo. Pero kung ako naman mga kaibigan, pagpiliin ako dyan sa dalawa ay talagang 50-50 tayo dyan. Pero sa ngayon mga kaibigan, mayroon tayong Shilton dyan, ay dito tayo sa roundhead po. Kasi ang lemon mga kaibigan ay malinis silang po, malinis silang lumaro mga kaibigan. They can hit you clean on the ground po. Yan ang lemon mga kaibigan, brainy, at saka madiin yung mga palo mga kaibigan. Pag nakalaban mo sa manok mo ay lemon, ay talagang mahirapan tayo dyan. Manalo ka man, pero baka gutay-gutay din yung sayo mga kaibigan. Kasi ang lemon kasi mga kaibigan, paluin mo yan, umiilag, pabili ng palo, tapos balikan ka mo yun, hagisan ka ng punta ng palo, naku, talagang magulat ka dyan kaibigan. Pero pag roundhead naman kalaban mo, mabilis din, kasi yung roundhead mga kaibigan, athletic na manok yun, at saka mabilis. Kasi katulad ni mga kaibigan, naglabasa na yung mga sweaters. Alam naman natin ang sweaters ay talagang talagang pinakata yung mga palo. Naisipan yan ni Sir Master Lancel Latorre mga kaibigan na mag-cross ng po, yung tinatawag lang roundhead lemon mga kaibigan. Lemon roundhead po, lemon cross sa roundhead mga kaibigan. Kasi alam ni Sir Lancel na medyo mabilis itong roundhead, at saka lemon brainy naman, at saka may mga palo naman. Pero sa mga labanan mga kaibigan, lemon ay talagang dihado sa sweater po. Kasi ang lemon, paluin siya ng sweater, umiilag, habulin pa ng pinakatay na palo, ay talagang maabutan yan mga kaibigan. Pero sa mga ganong klaseng pagkakataon po ay naisipan ni Sir Lancel Latorre mga kaibigan, master breeder po, nag-cross siya ng mga lemon roundhead mga kaibigan. Yun ang itinapat sa mga kaibigan, mga sweater nung 90s yun mga kaibigan, yung kapanahunan ni Emory Gorgonia po, yung bakbaka na. Doon ka makikita ng mga labanan mga kaibigan, at mayroon talaga mga bloodline, mayroon talaga matimbangan sa manok. Makita mo talaga sa TV mga kaibigan. At saka mayroon pa yung mga DVD. Kumplito ako niyan dati mga kaibigan, kaya alam na alam ko yan. At saka mga kaibigan, ito kasi mga lemon po. Sila mga kaibigan na ang lang sa kanila, disadvantage lang po itong height nila mga kaibigan. Nagtaka nga lang ako sa lemon ni Sir Don Montero mga kaibigan, yung sa farm yan,
Kaya yung nagpasikat sa mga SBR po, yung limon niya mga kaibigan medyo matatangkad na po. Hindi naman masyado matatangkad pero iba talaga sa mga limon ni Sir Lancy mga kaibigan. Kasi ang limon talaga, mga original dyan ay medium station lang, medium to high lang po. Or medium to low mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, ako naman sa part ko, alam naman natin yung limon ay maganda talaga yung komposisyon niya. Pero ang roundhead naman mga kaibigan, sa pagkakalam ko, ito ay cruise ng Asil po. Asil to White Hackle mga kaibigan, di ko lang alam po. Comment din kayo kung may alam kayo dyan. Kasi itong mga roundhead na manok ito ang tinatawag ng mga oriental fowl mga kaibigan. Para din itong mga Bisaya ba, mga oriental din sila. Na kahit saan na cross po. At saka ano sila mga kaibigan, talagang magaling sila po. May natural sila na pamaraan sa laban. Kaya kahit limon pa yung kalaban nila, mautak yung Brini kasi design sila mga kaibigan na for battle cock talaga. Kasi biruin mo, nakapasok dyan butcher, didli ang cutting. At saka claret, Brini, matalinong manok. At saka hats mga kaibigan, malakas na manok. Kaya medyo kumplito sila po. Pero itong roundhead mga kaibigan, iba din po. Kasi ano sila ang laro na parang Bisaya mga kaibigan na manok Tagalog na medyo umiilag. Pero ang ano lang talaga sa roundhead din mga kaibigan, may mga ano din dyan dati, may mga negative din sila na side, tumatakbo daw. Pero nakita ko ngayon mga kaibigan, yung mga roundhead wala na yung takbo kasi nag-iba na yung forma ng roundhead mga kaibigan. Nakita nyo yung mga gusto niya nila iskulin, napakaliit na ng mga mukha, medyo bilog na yung mga mata. Dati mga kaibigan, yung roundhead po, malaki yung ulo niyan, medyo malaki yung mga paa niyan. Parang mga Bisaya din yan mga kaibigan, yung roundhead po. At saka may takbo yan mga kaibigan, totoo yan. Kasi ang sa una, ang susikat na roundhead po, yung tinatawag nilang yung Lisi roundhead mga kaibigan. Yun talaga ang unang roundhead po. Kayo mga kaibigan, di pa kayo masyadong sa mga ibang roundhead po, katulad ng mga Bruni roundhead. Marami kong alam ng mga roundhead mga kaibigan, maliban doon sa mga yung kay Gary Gilliam roundhead. Yun na siguro yung Lisi roundhead din mga kaibigan. Yan ang pinakasikat na roundhead dati, Lisi roundhead po. Pero yan ang tinatawag nilang may takbo mga kaibigan. Pag medyo marami ng mga sugat mga kaibigan, talagang may takbo sila po. Pero ngayon, iba ng roundhead na yun mga kaibigan, kasi na-develop na yan sa isang breeder. Baka pinasukan nila ng kung anong mga matatapang na dagudugo po. Kaya iba na po. At saka ang roundhead ngayon mga kaibigan, medyo kalmado lang, lalo na pag may pasok mo sa mga sweaters. Mag-iba na yung pormahan mga kaibigan, parang sweater na rin na medyo malalaking manok po. Kaya itong mga 5K mga kaibigan, sa tingin ko may mga roundhead na siguro yan. Kasi mataas sila malaki, bulto katawan. Yun ang mga roundhead mga kaibigan, bulto katawan, mataas na manok. Medyo mahaba yung tahi nila. Kaya medyo perfect sila sa mga kaibigan, infusion po. Kahit sa mga sweaters, sa mga limon sila cross, pwede rin mga kaibigan. Pero pag pinag-usapan natin mga kaibigan yung mga infusement mga kaibigan, kung ipasok mo talaga, itong roundhead talagang pinaka-the-best po. Kasi ilang bisis na yan na mga kaibigan, na prove mga kaibigan na pag ang sweater, maraming palo, pasukan ng roundhead yan, biglang magkaroon ng direksyon yung palo ng isang manok po. May direksyon, kalmado na, hindi sila palo na ng palo. Timing na mga kaibigan, may timing na po. Kaya ang manok naman, ang katulad ng sweater mga kaibigan, pasukan niya ng limon, pwede naman yun. Pero iba yung roundhead mga kaibigan pag may pasok mo sa kasi ang limon may tendency na pag may pasok mo yan sa sweater, medyo medyo mababa, kasi mababa yung limon mga kaibigan Kaya yun ang disadvantage yan pag limon pero pag roundhead mga kaibigan, medyo may talaga na medyo tumataas yung manok mo, kasi ang roundhead mga kaibigan, matataas na manok, bulto katawan. Kaya lalo na pag may pasok mo yan sa mga golden boy, bulto din katawan. Mas lalong gumaganda mga kaibigan, mas maging accurate pa yung mga cutting nila, yung mga ilag nila mga kaibigan. Kaya mayroon ng mga ilag katulad ng mga manok ni kaibigan nila iskulin po, 5K kinocross nila sa roundhead nila mga kaibigan. Yung kay Lancy na Boston, napakagaling po, para silang kumplito mga kaibigan. Pero ang limon naman mga kaibigan, pag pinag-usapan mo, ipasok mo rin sa mga sweaters, kung ano may yung dapat pasukan mo, yung makilso, magkiklik naman yun mga kaibigan. Pero ang problema lang talaga,
may lumalabas na medyo pandak po, yung medyo kulang sa height mga kaibigan. Kaya yun lang masabi ko dyan. Kaya sa atin dito, limon versus roundhead po. Piliin tayo dyan. Ako naman mga kaibigan, lahat ng bloodline, maganda naman talaga yan. Limon okay din. Kasi may limon tayo dyan na straight mga kaibigan. Bata pa. Yung naibinta kong straight na limon ko, pares dukal si limon, pares ko sa limon 84. Nakaproduce tayo mga kaibigan, babae at saka lalaki po. Maghanap tayo ng babae dyan o lalaki ba para mai-cross din natin mga kaibigan. Kasi yung isa nakuha na dun sa taga Anda ba yun? Ano po, maganda yun mga kaibigan kasi dukal si limon, cross sa limon 84 po. Kasi alam naman natin yung limon 84 mga kaibigan, ang galing din yun sa dukal si mga kaibigan. Dukal si, nagpalabas yan ng mga green legged na manok na tinatawag ni Paing Aranita mga kaibigan na limon 84 po. At saka ito namang mga 5K na manok mga kaibigan, katulad din, parang ganyan din mga kaibigan na itong Golden Boy, galing din sa 5K. Pinangalanan din ka Golden Boy kasi medyo madilaw yung mga pulok nila. Parang ganun na rin ang nangyari po. Kaya sa atin, bilang isang magmamanok mga kaibigan, kailangan din natin mag-research po about history ng bloodline, history ng kanilang estilo ng laban para rin natin malalaman mga kaibigan as a breeder. Mayroon na tayong idea kung anong ipasok natin, kung ano may yung nasa kamay natin na bloodline po. As a strain, may develop natin, may develop natin hanggang ilang taon na ganun pa rin yung natin mga kaibigan, yung dinidevelop natin na bloodline, ganun pa rin kahit umabot ng 20 years, 30 years, lalo na ngayon mga kaibigan na mas madali lang po kasi through social media mga kaibigan, makakuha ka na ng mga authentic bloodline. Katulad kong kaibigan, ang ating bloodline dito na legit po, itong Pumpkin Hatch, Shilton, may Golden Boy din tayo, may 5K din tayo. Kaya siguro sa early bird, mayroon na tayong breed na naman tayo ng 5K at saka Golden Boy po kasi itong mga bloodline na to, kahit masyado silang kilala, paggamit kasi mga kaibigan, itong 5K kasi medyo flighty siya na manok. At saka itong Golden Boy mga kaibigan, kung gusto mo malakas talaga sa baba. At saka mayroon din silang mayroon din angat po, depende sa pagpili o selection siguro pag ikaw nagbe-breed na po. Kaya itong itong Golden Boy ko dito, umangat sila mga kaibigan. Pero masyadong mabilis lang po. Pero pagpasukan siguro ito ng Shilton, baka gumaganda rin yung mga kilos nila po. Mayroon ng timing at saka maganda na yung performance mga kaibigan pag magpasukan mo talaga ng roundhead. Kita anong roundhead mga kaibigan. At saka itong mga limon talaga, perfect sila mga kaibigan kung kung draw to draw lang ang labanan po na talagang paluan ng harap-harapan mga kaibigan. Maganda itong limon mga kaibigan kasi superb din yung cutting nila. May frontal sila ng mga cut mga kaibigan na napakaganda din na nagdala sa kanila sa panalo po. Kaya sa atin dito mga kaibigan bilang isang breeder po, depende na lang sa atin kung saan tayo hiyang mga kaibigan. Kung saan medyo nag-click yung manok natin, kung saan natin may i-cross, sa roundhead man o sa limon. Through selection mga kaibigan, makakuha din tayo ng medyo magagandang manok po. Kasi itong mag-breed tayo mga kaibigan ay sariling timpla natin yun mga kaibigan. Kahit kinuha mo pa yan, kahit anong bloodline pangalan dyan. Through selection mga kaibigan, through selective breeding, pag ikaw nang nagbe-breed po, makakuha ka pa rin ng mga offspring na medyo maganda, magagamit mo talaga sa future mga kaibigan. Mag-inbreeding ka, kahit anong style mo sa pagbe-breed. Depende na lang sa iyo yun, mga kaibigan. Kaya sa atin, malimon man yan o roundhead yan, depende lang yan sa atin, mga kaibigan, kung paano natin dalhin, kung paano natin ipasok sa ating mga bloodline naghawak po. Kaya yun lang po, yun lang ating masabi dyan. Huwag niyong kalimutan, kung gusto kayong sumali sa ating parapol, malapit na mga kaibigan kasi formado na po. #sali ako. Maganda talaga yung parapol natin mga kaibigan, pero kulang pa sa kulang pa siya sa maturity mga kaibigan. Ipakita ko sa inyo po. Ito po yun mga kaibigan, ito yung iparapol natin, medyo may pagka-light siya dito po. Kaya tingnan nyo mga kaibigan, napakaganda. Piling-pili ko na to mga kaibigan kasi ayoko talagang, palagi ko sinasabi dyan na magparapol tayo, talagang yung pinakamaganda at saka di lang natin alam kung magaling ba kasi di pa naman natin ito na ispar po. Pero pagkangalan na mga kaibigan, roundhead, talagang may mga makuha tayong medyo magandang na pang-cross sa ating mga alaga po. Tingnan nyo po mga kaibigan.
Ito ay Shilton, mga kaibigan, Shilton Roundhead po. Nako, napakaswerte po ang makakuha nito. Hashtag sali ako. Tingnan niyo po, mga kaibigan. Ito'y banded ng Bismin po. At saka Litborn, mga kaibigan. Sana makakuha taga-Buho lang para madali lang isip po. Kung pag malayo, depende na lang yun, mga kaibigan. Alam naman natin yung estilo natin sa pagparapol po, napakasimple lang. Yung mechanics, kung sino lang talaga yung makuha natin, yun na yun ang winner, mga kaibigan. Pag hindi siya makareply ng mga 10 minutes o 10 seconds, wala pa. Baka maghanap na tayo ng iba, mga kaibigan. Bunot ulit tayo. Tingnan niyo po, mga kaibigan, Shilton po. Light side siguro to, mga kaibigan, kasi may mga light siya dito sa ilalim ng hakil niya, parang yellow orange po. Tingnan niyo yung mga daliri niya, mga kaibigan, kahit matataas po ay talagang napakanipis, mga kaibigan. Naku, napakaganda. Sana kayo makapanalo ng pag-raffle natin, mga kaibigan. Hashtag sali ako. Ayun, mga kaibigan, pinakita ko lang para naman kung may interesado, pero kung malayo ka tapos wala kang pang shipping, huwag ka nang mag-hashtag po kasi hindi ko kaya ring mag-ship, mga kaibigan. Kaya sa atin dyan, basta maibigay lang natin yung pinakamaganda kasi para mo ring binili yun kasi mag-shipping ka rin. Pero mas mura lang kasi shipping 3.5 lang yun Ayun lang, mga kaibigan, yun lang ating may share. Pero yung pang-sharing natin, mga kaibigan, na Shilton din, kapatid dun, hindi pa nakuha po. Sayang yun, mga kaibigan, kasi may pares yun limon sa gray, mga kaibigan, pero pula lang. Pero light dito, yellow light po, yellow orange, mga kaibigan. Bilabol pa, mga kaibigan. Pang TV natin yun, pero wala pang naka-avail po. Nako. Okay lang yun, mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat po.